Isa ito sa regular dialysis sessions ko. Maagang gigising, maagang magpe-prepare, at pupunta sa center na handa ang sarili sa kung ano pa man ang pwedeng mangyari. Simula nag-COVID, merong triads na ginagawa bago pumasok sa center para maiwasan ang hawaan. Ito si Nurse Jopet, isa sa mabait na nurse na gumagawa or nagche-check ng aming mga naramdaman bago pumasok sa center. At syempre si Habi, sinisigurado niyang handang-handa ako bago pumasok na meron akong kompletong baon at maayos ang aking mga gamit. Ito naman si guard at ang mga bantay na matyagang naghihintay sa kanilang mga pasyente na sinisiguradong ayos din ang kanilang mga binabantayan. Ito naman ang mini tindahan ni Lorna, isa sa bantay ng pasyente na nagtitinda ng mga pagkain. Sobrang pasasalamat ko kay Guard Arben dahil talagang sinisiguradong maayos kami bago pumasok. Paakyat na ito ng second floor. Bago pumasok sa pinakaloob ay kailangan namin magtimbang para malaman ang aming gain weight. Ayan, bago ako pumasok, ako ay 59.6 kg. At isusulat naman ito sa whiteboard para siguradong hindi namin makalimutan at mache-check ng nurse. At ito na ang pintuan papunta sa langit. Joke! Ito na ang pintuan papunta sa pinakaloob ng dialysis center kung saan ginagawa ang aming dialysis. Malawak siya, malinis, at talagang komportable kami dito sa UDKI. UDKI ito, United Dialysis Kidney Care Center. Ang mga upuan nito ang piping saksi sa lahat ng nararamdaman ng mga pasyenteng tulad ko. Na kung pwede lang, ay maramdaman din nila ang mga nararamdaman namin habang nakasalang kami ng 4 na oras sa mga machine na ito. Ito si Technician Jervic, ang isa sa mga nag-aayos ng mga aming mga machine. Nagkataong si Nurse Jopet din ang in-charge sa akin. Napakaswerte ko ngayon kasi napaka-maasikaso at mabait itong si Nurse Jopet. Masusi niyang nire-ready ang machine na paglalagyan sa akin. Isa ito sa maselang trabaho ng isang nurse sa isang dialysis center. Malaki ang pasasalamat ko sa mga nurse na katulad nila dahil sinisigurado nilang safe kami makakapag-dialysis. Kapag nakita ni Daddy na ayos na ako sa aking pwesto at komportable, ay magpapaalam na at uuwi na at aasikasuhin niya naman ang sa bahay, ang aming mga fur babies, ang pagpasok ni Chloe at pagpasok niya sa trabaho. Naaaliw ako sa tray na ito para lang kami nasa spa o nasa parlor. Sa mga oras na ito, naihok na ako ng maayos, nakabit na ako sa machine, at syempre magsisimula na tayo at uunahin natin ang pagdarasal upang humingi ng awa at magtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan ni Lord Jesus Christ ang ating Savior. Hindi biro ang 4 na oras na kasalang, kaya dapat buong-buo ang loob natin at buong-buo rin ang pagtitiwala natin sa ating Poong May Kapal. Dahil sa mahaba ang oras, nagdadala ako ng mga babasahin na makakatulong sa akin para maging productive ang 4 hours ko o kaya ay makakatulong sa aking mental health. Lalo katulad nitong Book of Saints or kung minsan naman, Bible na mismo ang binabasa ko habang ako ay nakasalang. Nagbabaon akong ganito katulad ng isang matamis at isang maalat. Sakaling bumaba ang aking sugar kasalang o kaya naman bumaba ang aking blood pressure para meron akong konting maalat. Malaking tulong ito habang ako ay nakasalang. Ito naman ang aking baona ng aking breakfast at sakaling magutom ako bago matapos, meron na rin akong merienda. Dahil nagmamadali kami kanina ni Daddy, hindi na siya nakapag-prepare ng isang magandang almusal. Kadalasan ang binabaon ko yung madali lang lutuin sa umaga or kaya bumibili na kami ng luto na mismo. Ngayon, napagluto ako ng hotdog at saka bumili kami ng pansit bihon. Sa mga oras na to, nagre-relax ako
or pwede rin katatapos ko na nitong nakapagnap. Kaya ayan, relax muna para hindi ako ma-stress. Kasi anytime pwede ako makaramdam ng hilo, suka, tumaas ang presyon ko, or kaya naman bumaba ang aking sugar, na kadalasang nangyayari sa mga nakasalang na dialysis patient. Swerte ako ngayon kasi mukhang smooth, kaya ayan, kita nyo naman, pakuya-kuya ko na lang aking paa. Malamig dito sa center, kaya kailangan may baon kang kumot. Tsaka sakaling makatulog ka, at least may pang-cover ka sa iyong katawan. Merong resident doctor sa aming center para ma-check kami before and during the dialysis session. Every 30 to 1 hour, chine-check ang aming blood pressure para safe. Ito naman ang mga hunk na nurse, si Nurse Eman at si Nurse Ron. The very pretty Nurse Prisha. Ayan, niniready na ni Odeng at ni Marlo ng aking pagbaba. At bago bumaba, titimbang ulit kami kung ilan ang nahatak sa amin. Ayan, sinundo na ako ng aking poging-poging hubby. Siyempre, masaya kami pareho kasi nakaligtas na naman ako sa aking 4-hour dialysis. At makakauwi na kami ng bahay na safe ako at okay na okay ang pakiramdam ko. Thank you ulit, Udki, at salamat sa mga nurses, staff, guard, at syempre lalong-lalo na kay Doktora Agnes at lahat ng mga doktor. At ito ang pinakamasaya, ang pag-uwi ko sa aking fur babies na excited makita ang kanilang mommy. O diba ang saya, tanggal agad ang stress pag nakita mo kung gaano kasaya. Oops, hindi pa po ako papuntang langit. Magta-throwback lang po ako sa aking 9 years bilang dialysis patient. Marami man akong marami man pagsubok, pero super blessed ako kasi nandyan si Lord. Ito isa sa super nangayayat ako kasi galing ko lang yata nito ng ICU at bago pa lang nakaka-recover. Ito naman si Nurse Diane, si Doc Irene na nasa Australia na. Ito na may nasira akong fistula na graft. Pakilala ko nga pala ang gwapo at mabait kong doktor si Doc Victoriano. Ito naman si Nurse Ea. Mga college besties na dumalaw. Ito naman yung pinaka-recent ko na na-hospital ako. Mga in-laws ko, pamangking ko si Noel. Ayan, grabe yung pinagdaanan ko dyan. Mga unang nurse na nag-alaga sa akin sa St. Vincent. Mga unang nurse sa Udki 1. Sa ICU with Mayor Paring Lawrence. With my sister and Uncle Rosel, with my friends Norby and Joanne, with Nina. Ito yung maunang taon na nabigyan ako ng wheelchair. At napakalungkot ko kasi sumuko na yung skill ko, pero ako hindi pa ako susuko kasi lalaban pa ako. So yata ay 6 years ko na or 6. Ito ay isa sa maraming beses na kailangan kong mag-blood transfusion kasi sobrang baba na ang hemoglobin ko at delikado para sa dialysis patient. Isa sa favorite kong nurse na si Tons at technicians na si Lopez. Aking nurse for the day, si Kay. I-video ko to kasi tawag na ito. 6 years ko na. Oh! Oo. Anniversary. Kalain mo. Ano ba yan? Ayan si Ami. Minutes na lang po. Ayan, nakakatuwa yun kasi parang every 30 minutes bina-blood pressure niya kami. So, simula nung siya yung nag-BP, nakakatuwa kasi lagi na akong 120/80. In the middle, hanggang sa pag-uwi, 110/80. Ayun, pag hindi okay, minsan nag-90/60 pero nakaka-recover naman ako agad. Ayan, balik tayo sa earth. Kasi kanina, parang nasa heaven na. Well, sana naipakita ko ng maayos sa inyo ang aking regular session sa dialysis at saka yung mga nangyari sa akin sa mga nakalipas na 9 na taon. Well, mahaba man ang aking nilakbay at sana mahaba pa ang aking lalakbayin, ang mahalaga ay buong-buong aking loob at buong-buong tiwala ko sa Diyos na hindi ako papabayaan ni Lord Jesus Christ, ating Savior. Basta't walang tayong makalimot na magtiwala
at mag-pray lagi kay Lord, walang masamang mangyayari sa atin. Kasi imagine, hindi lahat kinakaya ang 9 years na almost every day may pain, may mga compromise, tawag nito na mga sakit na pwedeng mangyari during dialysis. Kahit anong sakit pa yan, si Lord ang bahala. Bye for now at sana marami pa akong ma-share na mga katulad nito na makakapag-inspire sa inyo. Basta don't worry, be happy. God is good all the time. Bye!